Mga balitang kinalap at tinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Magandang umaga Pilipinas, ngayon ay Setyembre 17, 2018. Ako si Erlo Bringas at ito ang Agila Probinsya Morning Edition. Sa ating headlines: 54 kumpirmadong patay sa pananalasa ng bagyong Ompong sa Cordillera Region. Klase sa Pangasinan suspendido sa epektibo ng pananalasa ng bagyong Ompong. At asawa ng mayor ng Bislig City patay sa pamamaril ng riding in tandem, hinihinalang primary suspect arestado. Ang iba pang mga balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Sa iba pang balita, Santa Praxedes Central School sa Cagayan naghahanda na sa muling pagbubukas ng klase bukas ilang araw matapos ang pananalasa ng bagyong Ompong. Alamin natin ang karagdagang detalye live mula kay Erwin Temperante mula sa Santa Praxedes, Cagayan. Erwin? Erlo, patuloy yung paghahanda nitong Santa Praxedes Central School doon sa kanilang pagbubukas ng klase para bukas. 270 yung mga estudyante rito na naapektuhan ng bagyong nagdaang Ompong. At ang ginagawa kanina ng ating maratnan dito sa bahagi ng Cagayan, yung isang teacher, grade 4 teacher na si Sir Edgar Pagdilaw na umakyat pa dito. Kung nakikita ninyo yung ating punong napakalaki, pilit nilang tinitibag, pinuputol sa pamagitan ng chainsaw at tinataga-taga sapagkat napakadelikado nito para doon naman sa mga estudyante na papasok na bukas na maaring mabagsakan kapag naglalaro dito naman sa tinatawag nilang isang parang stadium. Ayun. Kaya ngayon makakausap natin itong si Sir Edgar Pagdilaw para naman humingi pa tayo ng kabuuang detalye. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga din po. Sir, kanina ay meron kayong ginagawa na pagsasaayos, nagpuputol na tayo at pinangunahan na ninyo Bakit po natin ginawa ito? Sa utos po ng aming principal, kami po ng mga lalaki ay dapat pumunta po rito at tumulong po sa pagtanggal po sa mga natumba po ng mga puno po. At paano nyo naman po pinaghahandaan? Meron ho bang ginawang paghahanda bago dumating yung bagyong Ompong sapagkat alam natin malakas yung hangin, yung ulan, hindi naman ho ba nabasa yung mga kagamitan, maging yung mga libro po dito po sa ating paaralan? Meron pang paghahanda dahil sa una pa lamang noong bali tinipon na po namin mga gamit, mga computers po sa gitna po ng school namin at binalot po ng cellophane po para pagdating po ng bagyo hindi na po mababasa. Bukod po dito sa mga puno na nagbuwalan, meron pa hubang danyo, sabi nga o perwisyo na nangyari? May mga nasira hubang mga gusali pa itong ating paaralan, sir? Marami pa po kasi yung sa likod na kantin po natanggal po yung kisame at saka yung PTA building nabagsakan din ng punong kahoy po. Gayon pa man, sir, oras po na maalis na po itong mga nakahambalang na puno po, posible po ba na maging regular na po yung pagsisimula ng klase bukas po para po dito sa ating mga estudyante? Ay, opo. Kasi marami naman pong classroom sa likod at itong mga nasira hindi naman po magagamit po. Okay, maraming salamat po, Sir Edgar. Erlo, nagpapatuloy pa rin yung kanilang pagsasaayos, paglilinis nitong kanilang paaralan at mamaya pa tutunguhin pa natin ang kahabaan nitong mula tayo doon sa Lawag City, Ilocos Norte, patungo tayo ngayon ng Cagayan para makita pa natin yung iba pang mga naapektuhan na mga lugar para naman makita natin ano na yung kanilang ginagawa ngayon matapos ng salantain ng bagyong Ompong. Erlo. Alright, maraming salamat kay Erwin Temperante, live na nag-uulat dyan sa Cagayan. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito ang Agila Probinsya Morning Edition. Ako si Erlo Bringas at susunod na ang Agila Balita alas 12. Magandang umaga po. May piyon may hapon sa mga taga Cotabato. May upian
apun angam sa mga Manobo Matigsalug, Davao del Norte. Menungang mapun sa mga taga Palawan Island at maabigyang rem sa mga taga Pangasinan at maayong hapon sa mga taga Romblon. Magandang hapon Pilipinas, narito mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan. Hatid ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. 4 kataong arestado sa magkakaiwalay na buy-bust operation sa Santa Rosa City, Laguna. 27 sachet ng shabu nakuha. El Nido, Palawan, muling binisita ng Department of Environment and Natural Resources. Department of Health pinarangalan ng mga lokal na pamahalaan at government agency sa Zamboanga Peninsula Region na nakatugon sa 100% smoke-free. At 12 barangay sa Pagadian City idineklara ng drug-cleared.